Okay, so, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon sa araw na to. Praise God, sa sama-sama po nating pagpupuri at pagsamba. Tayo po ay naputol dahil po sa meron po tayong hindi po na i-prepare na maayos. So, technical problem. Kaya sa araw na to, praise God, dahil tayo po ay makapagpatuloy kasabay po ng ating online worship service. Okay? So may mga kapatid po tayo na nakikisamba sila sa kanila pong mga bahay. So meron po na nagsa-self-quarantine ngayon na kapatid natin na dati po natin kasama ngayon. So pray natin mga kapatid na nawa ay talagang safe po sila sa COVID-19 at nawa ay makasama din po natin sila ng sa susunod na face-to-face gatherings po natin. Okay? So, tunay nga mga kapatid, patuloy lamang na yung pong ating mga protocols, basic protocols ay ating pong sundin sa ating pong pagsasama-sama na ito. So, muli, purihin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay nandito. Ang banal na Espiritu ay kasama natin, patuloy na nagbibigay sa atin ng encouragement, patuloy na gumagabay sa atin, at salamat sa Panginoon dahil yung kanyang kalooban ay lagi po nating nagagawa. Okay? Speaking of lagi po tayong nakakagawa ng ninanais o kalooban ng ating Panginoon, ito po ay dahil sa tinatawag na sanctification process na kung saan ay talagang ating Panginoon ay gumagawa sa buhay ng kanyang mga iniligtas. Gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak, sa lahat ng mga tunay na Kristiyano. Tunay na ang sinimula ng ating Panginoon sa buhay po natin ay kanyang tatapusin. Sa araw na ito mga kapatid, patuloy po natin ihanda ang ating pong mga sarili sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nakaraang linggo ay natapos po nating maunawaan yung pong mga payo para harapin po natin at siyasatin po natin yung ating pong mga sarili sa panahon ng pagharap po natin sa mahirap na sitwasyon at gayon din sa mga tao na nagtataglay ng negatibong behavior o gawi. Amen? So, natapos po natin yung mga payo na yon. Na tayo po ay laging manalangin, laging magpasalamat, laging magpuri sa ating Panginoon, laging magalak, di po ba? Sa lahat ng sitwasyon. Dahil alam naman natin na kasama po natin ang ating Panginoon at yun ang nararapat na dapat na pinag-pray po natin, nataglayin po natin. Okay, so nakaraang linggo mga kapatid, ang human din lingkod ay na-test sa kanyang salita ng ating Panginoon, sa kanyang prinsipyo na ating natutunan nakaraan, na subok po tayo. Kaya nakita po natin na yung tunay na anak ng Diyos kapag ka nagkukulang, nagkakamali, nakaka-realize. No? So, hindi nga po tayo perfect pa ngayon, no? At talagang ginaganap pa ng ating Panginoon yung tinatawag na perfection na pagdating natin sa kanyang sa harap po niya, face to face, maranasan po natin yon. Pero hanggat nandito tayo sa mundong ito, talagang gumagawa ang ating Panginoon. So, ang mahalaga mga kapatid, yung kanyang salita ay patuloy nagpapaalala sa atin kapag tayo ay nagkakamali, nagkukulang. Diba? Hindi naman po yung pong pamumuhay sa kasalanan ay kapareho ng nagsisikap na huwag magkasala. Iba po yun. Ang tunay na anak ng Diyos nagsisikap. Meron pong struggle. Talagang nandun po yung challenge ng banal na Espiritu na sumunod siya. Mas isa buhay niya yung salita ng ating Panginoon. So nawa ay nakikita po ito sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Gayon din sa mga kapatid po natin na kasama po natin habang sila po ay naka-online. Okay? Mga kapatid, ang mga payo pong natutunan po natin nakaraan na laging magalak, manalangin,
laging magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at huwag po nating hadlangan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Yan po ay bahagi ng pagpapaging banal sa atin ng Diyos o yung tinatawag na sanctification. Okay? So sa ating pong mga Bible study, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung justification. Yan po ay nangyari sa atin nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. No? Na dahil din sa kanyang grasya, na tayo po ay na makasalanan, tayo na patungo yung ating kaluluwa sa lugar na walang hanggang pagkawali sa Diyos, sa impyerno. Pero dahil sa grasya ng ating Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo po ay pinawalang sala. Okay? Positionally, tayo po ay pinawalang sala at practically, mga kapatid, tayo po ay sinasanctify ng ating Panginoon. So meron pong tinatawag na sanctification na ginagawa ng ating Panginoon pagkatapos na tayo po ay Kanyang mapawalang sala. Pagkatapos na tayo po ay maganap yung plano ng Panginoon sa atin bago palikhain ang daigdig, na tayo po ay maging anak ng Diyos kahit na tayo ay nahiwalay sa Kanya doon po dahil po sa kasalanan. Okay? So ang sanctification po, mga kapatid, ay mahalagang proseso na ginagawa ng Diyos para sa mga Kristiyano. Sapagkat kung sinasabi natin tayo po ay pinawalang sala o tinatawag na ginastify ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay kinakailangan na makita natin ang manifestasyon nito sa pamamagitan po ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin. Nawa, lagi po natin yan ma-observe na talagang gumagawa, kumikilos ang ating Panginoon sa buhay po natin, na tayo po ay pinapaging banal niya. Upang sa ganon ay ma-conform po tayo doon sa Kanyang nais. Maabot po natin yung ating pinaka-goal na maging Christ-likeness. Okay? So, yung pong pagpapaging banal na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, ito po ay progressive. Okay? Ibig sabihin nun, nagpapatuloy yan sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan, tayo po ay nagkukulang, minsan tayo ay nakakalimot, pero dahil gumagawa ang ating Panginoon, nandyan ang Kanyang salita, nandyan ang banal na Espiritu na nagpapaalala sa atin, nag-i-encourage sa atin. Kaya tayo ay muling dadaan doon sa Kanya pong nais na daanan natin. Kasi yung ating sanctification, mga kapatid, ay progressive. Nagpapatuloy. Hindi po yan tinatawag na pagka ginawa, tapos na. So meron po yung tinatawag na minsanan, pero yan po ay nagpapatuloy at gaganapin pagdating ng araw. Okay? So sa araw na to, mga kapatid, tingnan natin kung ano-ano ang mga katotohanan patungkol sa sanctification from God. Okay? So ito po yung guide question po natin. Ano-ano ang mga katotohanan patungkol sa sanctification from God? Okay? So ang ating mensahe sa araw na ito ay pinamagatan po natin ang pagpapaging banal mula sa Diyos. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23 to 24. Okay? So di ko na po babasahin yung pong ating pong mga talata sapagkat binasa na po sa atin ng ating pong kapatid, no? Kanina, kaya tayo po ay magpatuloy na. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama, patuloy nga o Diyos na napakabuti po ninyo, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, tunay nga na ang iyong mga lingkod ay hindi po karapat-dapat. Kami po, Panginoon, ay wala pong may pagmamalaki sa iyong harapan. Dahil lamang po, Panginoon, sa inyo, dahil lamang po sa lakas na pinakakalob niyo po sa amin, magagawa po namin
na kayo, Panginoon, ay aming mapaglingkuran, mapaluguran, at maluwalhati, Panginoon. Maging ang iyong salita, Panginoon, ay hindi po kayang unawain, Panginoon, ng isipan ng tao. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang kailangan po namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin, Panginoon, ang katotohanan, napakalalim na katotohanan mula po, Panginoon, sa iyong salita. Kaya po, Panginoon, samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami sa araw na ito. Nais po namin mapaluguran po kayo, nais po namin ang iyong mensahe sa araw na ito ay tumimo sa aming pong puso at dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, laging encourage, Panginoon, na ito ay aming pong may isa buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Purihin po kayo, O Diyos, dakilain. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ayan. So, ang pagpapaging banal mula sa Diyos. Okay. So, sa ating talata, mga kapatid, balikan po natin yung verse 23 to 24 ng unang Thessalonica, chapter 5. Yan po sa ating talata, kung nyo pong papansinin, ay makikita po natin ay pinarating ni Pablo ang kahalagahan ng pananalangin. Amen? So, kumusta po yung ating pong mga prayer life? Kumusta po yung ating buhay pananalangin? Na-enjoy po ba natin ito? Tayo po ba ay na-challenge? No? Masaya po ba tayo na laging ginagawa po natin ito? Talaga po bang yung ating prayer life ay talagang nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? No? At ito ay nagsisilbing magandang halimbawa sa mga mahal natin sa buhay, sa ibang tao. Mga kapatid, we have a relationship with God. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang relationship na ito na nasira ng kasalanan ay muling naiayos, naiugnay muli tayo sa ating Panginoon. At napakaganda na meron po tayong maayos na communication sa Diyos para malaman na meron po tayong maayos na relasyon. Okay? So, nawa ay hindi po natin kinakalimutan yung pananalangin po natin. So, meron din po tayong online prayer meeting every Tuesday po, no? Ng alas 7 ng gabi. Kaya makiisa po kayo. Maganda na yung inyong mga concern, personal, ipag-pray ninyo, pero maganda na ipag-pray din ito ng iba, lalo ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So, dito po mga kapatid, sa ating talata, ay nandun po yung lingkod ng ating Panginoon na pinapahalagahan po niya yung panalangin. Okay? Yung pong panalangin na ito ay patungkol po sa sanctification. Pinakikita na mahalaga rin, mga kapatid, na pinagpe-pray po natin yung pong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Patuloy habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Yung pong tinatawag na sanctification, yung pong pagpapaging banal. So pinapanalangin po natin ito sa ating pong sarili at ipinapanalangin din po natin yung ating pong mga kapatid para po sa kanilang sanctification. At nawa, maganda na tayo ipinagpe-pray din ng iba. Tayo ay magpanalanginan sa isa't isa para po sa ating sanctification. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat sinimulan niya ito sa ating pong talata, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Alam naman po natin, ang pinaka-main author ng Bible ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit, ang Diyos mismo, ang nagsasalita sa araw na ito. Na pinag-aaralan po natin, ginamit si Apostol Pablo. Sa kanyang, sa talata na binasa po natin, sinimulan ni Pablo yung pong kanyang pagtuturo o yung kanyang sulat sa time na to, kahit ito po ay part na ng conclusion ng ating ni Pablo, no? Part na ng kanyang closing sa pagsusulat sa mga taga-Thessalonica, mananampalataya sa Thessalonica. Sinabi po niya rito yung salitang naway. Okay? So yung pong
salitang ito, mga kapatid, yung pong salitang Grego nito na ginamit ay tinatawag na optati. Okay? Na ang ibig sabihin ay pagpapahayag ng kahilingan o wish. Okay? O panalangin. Kaya, ibig sabihin, nais ni Pablo sa mga mananampalataya na kanyang pinaglilingkuran, no? Sa mga mananampalataya sa Thessalonica, mga mananampalataya sa Filipos, gayon din sa Efeso. So, yung pong mga mananampalataya na ito, sa Corinto, ay nais ni Pablo na sila ay may panalangin. Okay? Ipahayag yung kanyang kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po sa verse 24, kanyang panalangin ay lubusang gawin silang banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Okay? So, ibig sabihin nun, pinapanalangin niya na magpatuloy yung ginagawa ng ating Panginoong Diyos na pagpapaging banal dito sa mga mananampalataya. Okay? Na naway panatilihin na sila'y walang kapintasan yung buo nilang katauhan, yung espiritu nila, yung kanilang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Hanggang sa second coming ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam naman natin na tayo po ng mga mananampalataya, mga Kristiyano o church, tayo po ay nasa glorified body na ng time na to. Okay? So, naganap na ng ating Panginoon yung pong kanyang sanctification na ginagawa sa panahon na siya po ay darating na. No? So, tapat ang ating Panginoong Diyos at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kaya, maganda pa rin, maganda na sinasabihan po tayo, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Diyos, nakasama po yung ating pananalangin para po sa ating sanctification. Na kung saan ay tiyang natutugunin ng ating Panginoon dahil siya po ay tapat. Sa panalangin ni Pablo, mga kapatid, ay binanggit niya ang mga salitang lubusang gawing banal ng Diyos ang mga mananampalataya. Ibig sabihin ay maranasan lagi nila yung sanctification ng Diyos hanggang ito ay malubos. Hanggang ito ay maganap pagdating ng ating Panginoon. Pagdating na tayo po ay makaharap na sa ating Panginoong Diyos. So ano po ba ang ibig sabihin ng sanctification o pagpapaging banal mula sa ating Panginoon? So ayon po sa aking pag-aaral at pananaliksik, ang pagpapaging banal ay kasing kahulugan ng kabanalan. Okay? Ng salitang Grego ay haglaso, na nangangahulugan ng paghiwalay. Una ay ang positional na kabanalan. So, tandaan po natin yan. Meron pong tinatawag na positional sanctification. O minsanang permanente at magpakailangang pagkaiwalay sa sanlibutan para kay Kristo nung tayo ay kanyang tawagin sa kaligtasan. Okay? Di po ba tayo, sabi sa Efeso, chapter 2, verse 1 to 3, patay, ituring ng ating Panginoon, and then, kinapupuutan ng Diyos, tayo po ay dating na kay Satanas. Di po ba? Pero dahil sa grasya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo po muli ay binuhay spiritually. At nagkaroon uli ng kaugnayan sa ating Diyos. At tayo po ay lumaya na sa pagkaalipin kay Satanas. So dati, makasalanan, ang destinasyon ay sa wala hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon, nahiwalay na tayo doon. Amen? Positionally. Hindi na po natin yun mararanasan. Kundi,
ibinigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Dati, patay tayo ito rin ng Panginoon. Ngayon ay meron na tayong bagong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dati ay sa impyerno sana tayo, pero makakaasa na po tayo na sa langit na tayo paparoon. Okay? Dati mula sa kadiliman, tayo po ay nasa liwanag na. Dati yung buhay natin mga kapatid, walang kabuluhan, ngayon ay meron ng kabuluhan. Tayo po ay sinabihan na ng ating Panginoon. Tayo na yung nagsisilbing asin at ilaw ng sanlibutan. Na kung saan ang ating liwanag, yung nag-i-impact sa buhay natin ay mula sa ating Panginoong Diyos. So yan po yung sinasabi na positional sanctification. Ikalawa, ang practical na pagpapatuloy sa kabanalan habang namumuhay tayo sa mundo bilang mananampalataya na naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen? Yan. So, ano yung ikalawa, mga kapatid? Experiential sanctification o tinatawag na practical sanctification. Na kung saan ay nangyayari na ito sa atin habang tayo ay nabubuhay. Ito yung proseso na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po ibig sabihin o hindi tayo naniwala doon na once saved, always saved, wala ka nang gagawin. Kundi may ginagawa ang Diyos sa iyo at dapat na makita sa iyo yung manifestasyon na yun. Yung ginagawa ng Diyos sa iyo na tinatawag na experiential sanctification o yung tinatawag na practical na pagpapaging banal ng Diyos sa atin ay dapat nakikita natin yun. Upang sa ganon, masabi natin, salamat po Panginoon dahil ako nga po ay tunay na ninyong anak. Tinanggap ko na po yung tinatawag na positional sanctification. Okay? So yung practical sanctification na yan, naranasan po natin nawa araw-araw. Okay? Talagang kahit paunti-unti, ba? Minsan ay sumasablay pero nakaka-realize agad hanggang sa tayo po ay nagmamature hanggang sa ganapin yung ikatlo. Yung pong ikatlo ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa kasalanan at pagkakaroon ng kumpletong kabanalan doon sa kalangitan. Sa English, mga kapatid, ito ay ultimate sanctification. Okay? So, meron pong ginagawa ang ating Panginoon Diyos buhat nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas dahil sa kanyang kagandahang loob. Meron po tayong positional, meron po tayong practical o experiential sanctification at pagdating ng araw, yung ating pong ultimate sanctification. Purihin ang ating Panginoon, sambahin ang ating Panginoon. Sabi nga po niya sa Philippians chapter 3, verse 21, sa umagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa ay may kahinaan, ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Okay? So, yun po yung sinasabi ng Philippians chapter 3, verse 21. Na talagang babaguhin ng ating Panginoon yung pong ating kahinaan. Okay? Yung ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhati tulad ng kanyang katawan. So may ginagawa ngayon habang tayo nabubuhay ang ating Panginoon. Amen. No? Hindi pa naman tayo ganap, no? Bagamat meron na tayong buhay na ganap at kasiyasiya dahil si Jesus Christ ay nasa atin, pero ibig sabihin nun, hindi pa tayo perfect. No? Pero may ginagawa ang ating Panginoon para maabot natin yun. Para pagdating ng araw ay maranasan po natin yung glorified na aspeto, okay? Level ng ating pagiging mananampalataya. Okay? So, unang Korinto chapter 15, verse 52 to 54. Sabi po dyan,
gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Doon po sa unang Korinto chapter 15 verse 52 to 54, di ko po sinulat dyan, yung ating nabubulok na katawan, ba? Pagdating ng araw, pagka namatay tayo, hindi pa natin madatnan si Jesus Christ sa kanyang muling pagparito doon sa alapaap na tinatawag na rapture. Kapag hindi pa po nangyari yan at namatay tayo, siyempre yung katawan natin, ano po mayayari? Tayo po ay, yung katawan natin, lupa ay mabubulok. Pero, may gagawin ang ating Panginoon. Diba ba? Ang gagawin niya ay ipaparanas niya sa atin yung tinatawag na ultimate sanctification. Yung nabubulok ay papalitan niya ng hindi nabubulok. Yun po yung tinatawag na makalangit na katawan. So, makikita po natin yan sa unang Korinto chapter 15, verse 52 to 54. Okay. So, balik po tayo mga kapatid sa verse 23 ng ating pong talata sa unang Korinto chapter 5. So, mula sa pagpapayo, mga kapatid, kung ating pong papansinin, yung pong mga talata na ito, ay nag-shift si Pablo sa pananalangin. Okay? Sapagkat sa pagpapaging banal, ay patungkol sa pagpapaging banal ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, nakikita natin ang kahalagahan ng pinagpe-pray natin yung ating sanctification. Na prosesong ginagawa ng Diyos para sa ating mga mananampalataya upang manyari yung pong tinatawag na dakilang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Napakamahalaga na pinagpe-pray po natin yung ating sanctification at pinagpe-pray po natin yung ibang tao. Ayon po dito sa talatang ito. Okay? Gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan ang lahat ng kanyang mga iniligtas. Pinagpe-pray ni Pablo, mga kapatid, ang mga mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi lamang mahalaga na ipinagpe-pray natin ito para sa ating sarili, kundi maganda rin na ipinagpe-pray natin ito para sa iba. O ba? Yung pong mga lingkod ng Diyos, yung mga mananampalataya noon sa unang iglesia, maganda na yung buhay nila ay maging halimbawa natin. Yan sabi ni Pablo, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. So kung ipinagpe-pray niya ang mga mananampalataya sa Thessalonica para sa kanilang sanctification, mahalaga na ganun din ang ginagawa po natin sa ibang tao. Hindi lamang para sa ating sarili. Okay? At nawa ay pinagpe-pray din tayo upang maranasan natin lagi ang mahalagang gawain na ito ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pinagpe-pray din po tayo ng iba. Hindi naman po ibig sabihin, paano kung hindi sinagot ni Lord ang ating panalangin para sa sanctification? Kasi pinagpe-pray natin, di ba? Paano kung hindi niya sinagot yung ating panalangin? Dahilan ba ito upang hindi pala tayo magsiguro para sa ating kaligtasan at yung hindi natin masiguro yung tinatawag na glorification pagdating ng araw? So, ibig sabihin nun, hindi natin pwedeng panghawakan yung once saved, always saved. Hindi, mga kapatid. Panghawakan pa rin natin yun. No? Kahit na tayo ay nagpe-pray. Pwede rin isipin ng ibang tao, akala ko ba faith alone, yung kaligtasan? Akala ko ba by grace? E di ibig sabihin na may problema sa pagsisiguro natin o assurance of salvation natin. Na kapag tayo ay hindi nag-pray, o kapag tayo nag-pray at hindi sinagot ng Diyos yung ating panalangin, paano na? No? Mga kapatid, masisiguro natin ang ating kaligtasan, masisiguro po natin yung ultimate sanctification natin pagdating ng araw. Dahil tunay na wala tayong bahagi ukol dito. Okay? Kundi tanging si Kristo lamang o ang Diyos lamang. Sinasabi nga, monergistic, yung tanging gawa lamang ng Diyos. Monergistic, tanging gawa lamang ng Diyos, yung ating pong kaligtasan. Sabi nga sa verse 24, tapat ang tumawag sa atin. Amen?
At gagawin niya ang mga bagay na ito. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Na yung kanyang sinimulan sa buhay po natin ay kanyang tatapusin. Na ang lahat ng kanyang positionally na pinawalang sala ay practically kanya pong sinasanctify at pagdating ng araw, ultimately, kanya po itong i-glorify. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. At isa pa, pinili po tayo ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Kaya talaga tayo ay masasanctify. Kaya po tayo nagpe-pray, mga kapatid, dahil kasama po ito. Kasama po yung prayer natin sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Gumagawa siya para i-encourage tayo mag-pray para sa ating sanctification. At gagawin ito ng isang tunay na mananampalataya. Pwede muna siguro, matigas ang kanyang ulo, pero dahil siya ay pinili, diba? Siya po ay anak ng Diyos, wala po siyang magagawa. Dahil ibibigay sa kanya ang lakas para masunod niya ang sinasabi sa kanya ng Diyos, na siya ay mag-pray. Kaya tayo nakakasiguro, mga kapatid, sa ating kaligtasan, o nakakasiguro po tayo na tutugunin ng ating Panginoon yung prayer natin patungkol sa sanctification, no? At makakasiguro po tayo sa tinatawag na glorification pagdating ng araw, dahil ang pinanghawakan natin na sanctification mula sa Panginoon, katulad ng ating kaligtasan at ng ating pagiging ganap pagdating ng araw, ay nakatuon po tayo sa Diyos na gumagawa sa buhay po natin. Amen? Naintindihan po? Nagpe-pray tayo hindi dahil need natin tiyak na masanctify tayo, kundi nagpe-pray tayo to sanctify ay dahil gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay. At isa sa ginagawa niya ay turuan tayo o encourage tayo na mag-pray sa ating sanctification. Encourage tayo na ipag-pray natin yung iba nating mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na gumawa ang Diyos sa kanila para sa kanilang pagpapaging banal. Amen? Amen. Okay, so palapakan po natin ating Panginoon. Kaya mali po yung kaisipan na, ibig sabihin nun, hindi pala tayo assured. Hindi pala tayo sigurado. Paano kung hindi nga sinagot? Sasagutin niya ng ating Panginoon kasi siya nga ang nagturo sa iyo para mag-pray. Amen. Di po ba? At kailangan yon sa proseso ng iyong sanctification. Okay? So, naintindihan na po natin. Tunay ng pagpapaging banal, mga kapatid, ay bunga ng ating kaligtasan mula sa Panginoon. So, kung talagang tayo naligtas na, dadaan talaga tayo sa pagpapaging banal mula sa Diyos. Kaya nga, maganda na nakikita mo sa buhay mo ito para masabi mo sa Panginoon, Lord, salamat. Salamat. Ito po ay tunay na process of sanctification para sa akin. At salamat dahil sinasabi nito na ako nga ay anak ninyo. Ako nga ay iniligtas ninyo. Okay? So, ang pagpapaging banal ay talagang dapat na pinagpe-pray. Sabi pa ng verse 23, pagpatuloy po nating unawain yung ating pong mga talata. Gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Need na tayo ay mag-pray, mga kapatid, dahil hindi lamang bahagi ito ng ginagawa ng ating Panginoon sa atin, kundi sa Diyos mismo nanggaling yung pong tinatawag na sanctification. Ang Diyos ang nagmamay-ari, siya ang pinagmulan, siya ang kalakasan, siya ang kapangyarihan ng pagpapaging banal. Efeso chapter 3 verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa magitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. So dito po, mga kapatid, talagang kung ating iisipin, hindi nga talaga kayang arukin ng tao ang kaisipan ng Diyos. Ang malalim na katotohanan ng Diyos kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa magitan ng Kanyang salita. Okay?
magagawa ng Diyos ang lahat. Magagawa ng Diyos ang lahat. Yung pong ating sanctification, mga kapatid, ay talagang may pagkakaloob yan sa atin ng ating Panginoon dahil siya ang pinagmulan nito. Okay? So, kaya nga mga kapatid, ang sanctification ay gawain ng Diyos para sa atin. Hindi dahil ginagawa natin ito para sa ating sarili. Kundi gumagawa ang Diyos sa buhay natin, kaya po ginagawa natin ito. Okay? So kung galing sa Diyos at para sa atin, need na tayo o mahalaga na tayo ay nag-pray patungkol po dito. Ang Diyos na pinagmumulan ng sanctification ay tinatawag na God of Peace, sabi po ng ating talata. Dahil siya ang pinagmulan ng kapayapaan sa magitan ng Panginoong Jesus. So dahil sa kasalanan, mga kapatid, kung ating pong titignan, tayo po ay nahiwalay sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng problema, di ba? Tinuring nga tayong patay spiritually ng ating Panginoon. Pero dahil po sa grasya ng ating Panginoon, muli po tayong binuhay. At dahil din sa kasalanan natin, tayo po ay war with God. Nasa atin yung wrath of God. Ibig sabihin yung poon ng Diyos. Wala sa atin yung kapayapaan ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit sa umagitan ni Jesus Christ, ito ay naipagkaloob sa atin. Sa grasya ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay tinatawag na God of Peace. Sa kasalanan natin, tayo po ay kinapuotan ng Diyos. Meron po kaguluhan nangyayari sa atin between God, no? Pero sa umagitan ni Jesus Christ, sa grasya ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Nasa atin ngayon si Jesus Christ bilang prinsipe ng kapayapaan. Okay? Ngunit dahil sa grasya ng Diyos ng kapayapaan sa umagitan ni Jesus Christ, muli po tayo, mga kapatid, na naging maayos sa Panginoon. Kaya gumagawa ang ating Panginoon ng tinatawag na sanctification para sa ganun yung proseso ng pagtanggal ng kaguluhan ay ginagawa na ng Diyos sa buhay natin. Okay? So magpatuloy po tayo sa ating talata. Sabi pa dyan, at naway panatilin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Dito po mga kapatid ay ipinakita na sa ating pagnanais o panalangin, patuloy tayong isanctify ng ating Panginoong Diyos, ay tulungan tayong maging masunurin ng Diyos sa Kanyang salita. Amen? So, inayo po ng ating Panginoon na tayo po ay mag-pray para sa ating sanctification. And then, para mangyari ito, ay kanya rin po tayong tinuturuan na maging masunurin sa kanyang salita hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng ating ultimate sanctification. So yung pagsunod sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang magbibigay ng pagpapanatili ng katawan ng kawalan ng kapintasan sa buo nating katauhan, espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen? So yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Dahil sa sanctification na ginagawa ng Diyos sa atin, tayo po ay nakakasunod sa salita ng Diyos. At kung tayo nakakasunod sa salita ng Diyos, ay tinatanggal ng ating Panginoon yung pong ating karumihan. Kaya tayo ay walang unblemished na, walang kapintasan yung ating buong katauhan. Ang espiritu natin, ang kaluluwa natin, at ang katawan po natin. Okay, so sabi po sa Roma chapter 6 verse 19,
Gumamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paano ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karamihan at sa kasamaang palala ng palala, ilan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa banal na ano po yung layunin ng ating Panginoon? Magdating ng araw, face to face, ay maging katulad po tayo niya. Pagdating ng araw, maranasan po natin yung tinatawag na ultimate sanctification. Kaya, i-encourage po tayo sumunod sa kanyang salita. Ilaan natin yung ating sarili bilang alipin ng katuwiran para sa banal na layunin ng ating Panginoon Diyos sa atin. 2 Timoteo chapter 4 verse 7. Pinagbuti ko na ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tagbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen? So dito, sinasabi ni Pablo na nakahanda na ako at taas noo ako na gaganapin ng aking Panginoong Diyos yung aking ultimate sanctification. No? Dahil tinulungan niya ako sumunod sa kanyang kalooban. Tinulungan niya akong mapagbuti ko yung aking pakikipaglaban sa buhay na ito. Tinulungan niya akong tapusin yung tagbuhin at tinulungan niya akong maging tapat sa aking pananampalataya. So yan po mga kapatid, yung sinasabi po rito na talagang ang ating Panginoong Diyos na tapat, gaganapin niya yung ating sanctification. Dahil pangako po niya yan. No? Pinagkaloob po niya yan sa atin. At mangyayari yung tinatawag na tayo po ay magiging unblemished sa buo nating katauhan. Espiritu, kaluluwa, katawan, hanggang sa kanyang pagparito. Okay. So, need po natin ang maging masunurin sa salita ng ating Panginoon. Kasama po yan sa ating sanctification. No? Kasama po yan sa ginagawa ng ating Panginoon sa ating buong katauhan. Okay? Bilang tunay na mananampalataya, makikita mo na ikaw ay magiging masunurin sa salita ng Diyos. Kapag hindi natin nakikita ito, mga kapatid, bumalik po tayo sa krus. Siyasatin natin ating sarili. Kasi dapat na nakikita mo yung prosesong ito na ginagawa ng Diyos sa iyo. Pinagpe-pray mo yung iyong sanctification, and then kasunod, lagi kang sumusunod sa Panginoon. Hindi man perfect, di ba? Pero nandun yung pagsisikap, maging masunurin sa salita ng ating Panginoon. Sa pangalawang bahagi po natin, mga kapatid, sa verse 24. Pangako para sa pagpapaging banal. Una, yung panalangin para sa pagpapaging banal. Ngayon, tingnan po natin yung pangako ng Diyos para sa pagpapaging banal sa verse 24. Sabi po dyan, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Dito po mga kapatid ay ang nagtuturo, nagdisenyo sa atin na mag-pray para sa ating sanctification ay siya rin tutugon, no? Sa panalangin nating ito. Siya rin po mga kapatid ang magbibigay nito sa atin, doon sa atin pong ipinag-pray. In-encourage po tayo, tinuturuan po tayo mag-pray, pero siya rin po ang mag-response. Siya rin po ang magkakaloob ng kaganapan ng ating pong panalangin na ito. Ang tunay na mananampalataya, mga tinawag, tayo po yun, pinili, tiyak na magpe-pray, makikooperate through obedience sa Word of God, at ito ay hanggang sa ating ultimate sanctification and glorification. Dahil, sabi sa verse 24, tapat ang tumawag sa atin. Ang ating Panginoong Diyos ay faithful God. At gagawin niya ang mga bagay na sinasabi niya sa atin. Sabi niya, mag-pray ka, sumunod ka sa aking salita, and then, tutulungan kita upang ganapin ko sa iyo ang iyong aking dakilang
plano sa iyo. Dahil ako'y tapat. Pilipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Yesu Cristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya wala po sa atin nawa yung kaisipan na paano na. Nagpe-pray ako para sa aking sanctification, baka hindi ito ganapin na, hindi yata ginaganap. Kasi kahit nagpe-pray ako, bakit hindi ko pa rin magawa yung aking gusto? No? Mga kapatid, hindi ka mananatiling ganyan. Hindi tayo mananatili na yung ating ipinagpe-pray para sa ating sanctification ay hindi tutugunin ng ating Panginoon. Gagawin at gagawin niya ng ating Panginoon sapagkat sinabi ng ating Panginoon, siya ay tapat. Tapat yung tumawag sa atin. Kaya ipagkakalob niya ang bagay na ito sa atin. At sinasabi rin dyan sa Pilipos chapter 1 verse 6, sabi ni Pablo, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulupusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa atin, ang sinimula ng ating Panginoon sa atin, ay tatapusin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Katulad ng kanyang ginawa, ano po ba? Yung sinimulan niya noon, siya po ay pinanganak. Nabuhay dito sa mundong ito. Kahit mahirap, kahit na-encounter niya ang mga tao na kung saan ay hindi maganda yung kanilang mga karakter. Ano po ang nangyayari? Naranasan pa rin ng ating Panginoon yung pag-aalay niya ng kanyang buhay. Kaya nga niya sinabi, it is finished. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa lupa. Amen? So, ganun din mga kapatid, yung kanyang mga sinimulan sa atin ay kanya po tatapusin. So, ibig sabihin din na mamuhay tayong banal para makasiguro tayo. Kung makasiguro tayo dahil kundi ka. So, ibig sabihin din na mamuhay tayong banal para makasiguro tayo. Okay, so tama naman po yun. Namumuhay tayo banal para makasiguro tayo. Pero, hindi natin ito gagawin kaya tayo assured kasi gumagawa tayo o nagpapakabanal tayo. Kundi, makakasiguro tayo dahil gaganapin ng Diyos na tapat yung ating pong pagpapaging banal sa buhay natin. Amen? So, yung ating pong pagpapaging banal, ang Diyos ang gumagawa nun sa atin. Kaya wala po tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya tayo nakakasiguro. Balikan po natin yung chapter 3, verse 12 to 13 ng unang Thessalonica na natapos na po natin noong mga nagdaang mga linggo sa ating pong pag-aaral. Sabi po sa verse 12 to 13, naway pasaganahin at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus, kasama ang kanyang mga hinirang. Okay? So dito po mga kapatid, sa verse 12 to 13, ay sinasabi po dito na naway pasaganahin at pag-umapawin ng Panginoon ang ating pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus kasama ng kanyang mga hinirang. Ibig sabihin nun, yung verse 12 to 13 ay parang parallel verses nitong ating talata sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23 to 24. Na sinasabi na talaga ni Pablo mga kapatid na yung ating Panginoon ay gumagawa sa buhay natin at tatapusin niya
yan hanggang sa kanyang muling pagpanito. Unang Thessalonica chapter 4 verse 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen? Tapat, sabi ko nung talata, tapat yung tumawag sa atin. So tinawag tayo saan? Para sa sanctification. Hindi para sa kahalayan. Hindi para sa kasalanan. Amen? Kaya talagang makikita mo, hindi mananatili yung pong pamumuhay mo natin sa kasalanan. Kasi gagawa at gagawa ang ating Panginoon sa Diyos sa iyo ng tinatawag na sanctification. Gaganapin at gaganapin yan ng ating Panginoon na makapangyarihan, God of peace, God of love, omnipresent, omnipotent, and then omniscient God. Magagawa at gaganapin niya yung ating pong sanctification nang walang hadlang. Mga kapatid, walang makakahadlang. Ang ating pagpapaging banal ay nag-uugat dahil tinawag tayo ng tapat na Diyos ukol dito. At ito ay tiyak at sigurado o guaranteed po tayo sa bagay na ito. Amen? So sa ating pong pagtatapos mga kapatid, tingnan po natin yung ating pong prinsipyo. Pinapayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na tayo ay manalangin para sa ating pagpapaging banal upang tayo ay lubusang walang kapintasan sa harapan ng Diyos sa pagdating ng araw sa kanyang muling pagparito. At tiyak na ito ay kanyang tutugunin dahil wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanya upang ito ay maganap. Amen? So God bless po mga kapatid. To God be the glory. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po nating tugunin ang salita ng ating Panginoon. Nasiputit ako'y hinango, nilinis at binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito'y taglay, sabi ko'y sampit ng pabuhay, puso ko'y umaawi. Diyos noon at kailan pa man, dakila ang iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kasalanan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpakumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba
Kung buhay malay ko, ito ang magagawa ko. Sinasamba ka, pinupuri ka, ang pangalan mo'y kataas. Sinasamba ka, pinupuri ka, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba ka, pinupuri ka, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba ka, pinupuri ka, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Papuri sa lugar noon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Tayo po ay makakaupo na po. Tayo po ay dumako sa ating kasunod na bahagi. Ang ating pong pagbabalik ng ating hikapo sa ating Panginoon at pagbibigay po natin ng ating mga handog sa ating Panginoon na mayroon pong katapatan at kagalakan. Ano man ang daanan ko, ang grasya mo, ang pag-ibig mo, pangako mo'y panghahawakan ko, walang imposible sa'yo. Mula ngayon, kasama ka, di na muli mag-isa. Lahat ng ay makakaya, basta Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalatan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw, ikaw. Ano man ang daanan ko, ang grasya mo, ang pag-ibig mo, pangako mo'y panghahawakan ko, walang imposible sa'yo.
Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kadalagan. Jesus, ikaw ang hari ng ating buhay. Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking katalagan. Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, Tayo po ay sama-samang itaas sa ating Panginoon ang ating kaloob. Kapatid, itaas po natin ang ating kamay sa mga kaloob. Lord God, salamat po Lord God sa tapos po namin gawain, Lord. Naway Lord God, may isa buhay po namin Lord God ang inyong pong salita. Dalangin din po namin Lord God ang mga kaloob na ito. Naway magamit po namin ito sa inyong banal na gawain. Ito lamang po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God from whom all things stand. Praise Him, all creatures, where the Lord. Praise Him above with heavenly hosts. Praise God who sat in Holy Ghost. Amen. Okay, makakupuno ko lahat? So, ang masunurin, ano? Kailangan may order. Kaya palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. So, God bless sa ating lahat. Muli ng ating Panginoon at siya ay pasalamatan sa natapos po natin sama-samang pupuri at pagsamba. So, bago po mga kapatid, yung ating pong pastoral prayer and benediction, tayo po muna ay magkaroon po ng announcement, no? So, every week, mga kapatid, weekdays, ay meron po tayong mga Bible study, online saka face-to-face. Huwag po natin yung kalilimutan. At mamaya, ay meron po tayong youth discipleship. Okay? So, pag-aaral sa lahat ng mga kabataan. So, huwag mo nang umuwi, mga kapatid. At tayo po ay join sa ating pong discipleship. Then, isama po natin, gagawin po natin yung discipleship natin. Meron din po tayong Google Meet para makasama po yung pong mga ibang mga kabataan na hindi po naka-attend. Okay? So, yun lang mga kapatid, nawa ay patuloy nga na wag po natin kalilimutan yung pong mga pinapayo sa atin ng ating Panginoon. Manalangin po tayo sa isa't isa para po sa ating sanctification sa ginagawa ng Diyos na proseso sa atin sa araw-araw ng ating pong buhay bilang mga mananampalataya. At huwag din po natin kalilimutan yung ating pong mga devotion, yung pong ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So, yun po yung talagang dapat na nakikita po natin sa buhay po natin bilang yung mga anak. Upang sa ganun, ay patuloy nga na paparangalan po natin ang ating Panginoon. At yung buhay po natin dito sa mundong ito ay buhay na ganap at
siya buhay na makahulugan at makabuluhan. Okay? So, binabati rin po namin mga kapatid, yung pong mga may birthday sa araw na ito. Sino po ang may birthday? Ano po ngayon? 31, ano? January 31. So, hanggang February 6. Yan. So, January 31 to February 6. So, sino po may birthday? Sino may birthday? Wala? Walang may birthday? Hmm? So kung wala, yung pong ating yung ating pong pag-invite, yung invitation po natin sa mga couples. Diba, meron po tayong gawain sa kabataan at sa mga adult sa February 14. Okay? 14 po ng hapon hanggang gabi. So, meron po tayong couples activities, couples night na tinatawag. So, yan po ay care of sa mga kabataan. Okay? Sa pangunguna ng ating kapatid, Sister Sandy. Yan. So, paalalahanan yung bawat isa na ganapin po yung pong mga itinoka na gawain sa inyo. Okay? So, in-invite na ba natin yung ating pong mga kapatid? Sino po nag-invite na ng magulang? Yan. So, meron po akong binanggit na medyo tawag dito, pagbabago doon sa inyong napag-usapan para po doon sa ating tinatawag na registration. So, ang inyong napag-usapan ay basta ano na lang ang ibigay. Pero maganda na meron po tayong sasabihin po natin sila kung saan po ba may bibigay o ano yung proceed ng ating pong gagawing registration. So yung registration hindi talaga mapupunta doon sa inyong sa couples night o sa activities natin sa February 14. Kundi yun ay lahat shoulder ng church, pero yung pong inyong registration, yung registration ng mga aaten ay mapupunta po sa ating church building. Okay, sa construction po natin. Okay? So lahat po 'yun. So nawa ay yung pong meron po ako sinabi na minimum na love gift tulong niya dito po sa church. Okay? So and then yung pong kanilang date yung pong mga kasama na rin sa activities yung mga kabataan, yung pong date ng mga couples ay tayo na po yung bahala doon. No? So, nawa ay tulungan tayo natin Panginoon maging memorable at talagang maluwalhati ang ating Panginoon sa araw na iyon. Okay? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, wala na po bang ibang announcement? Wala na? So, tayo pong lahat prayer daw kay Ate Malu. So si Ate Malu, mga kapatid, ay nangangamba na dahil yung pong kanyang naging bisita doon sa kanilang bahay ay sabi positive daw. Di pa po natin na-confirm kung positive nga talaga yun. Pero sabi po niya ay confirm niya na positive yung kanyang nakausap. So kaya siya ay wala ngayon, siya ay nagsa-self-quarantine. So pag-pray natin na nawa ay hindi po siya nahawaan. Okay? So at pag-pray din natin na gawin yung pong tamang proseso kung ano ba yung gagawin doon sa tao at doon sa nangyari. No? Pag-pray po natin na may ayos para sa ganun ay hindi po maikalat yung hawaan sa COVID. So pag-pray po natin, Sister Malu. Manalangin po tayo. Ama, napakabuti niyo po, O Diyos. Patuloy pa rin ang kinikilala po namin na kayo ay Diyos na makakagawa ng lahat ng iyong pong naloobin. Kaya po, Panginoon, dalangin po namin patuloy na pumilos po kayo sa buhay ni Ate Malu at sa kanyang family. Nawa ay protektahan niyo po sila, Panginoon, sa COVID-19, Panginoon. At hindi po siya naawaan, Panginoon, kahit po siya ay nagkaroon ng close contact, Panginoon, doon po sa sinasabi po
nila na positive na taong Panginoon sa COVID-19 na tumakas Panginoon sa hospital, Lord God. Lord, nawa ay kumilos po kayo Panginoon at ito Panginoon ay maiayos. Magawan po ng paraan ng aming government Panginoon dito po sa aming barangay, Lord God, na maiayos po yun Panginoon. At nawa Lord God, dalayan ko po Panginoon na yung po mga kapatid po namin o Diyos na nasa mga bahay-bahay Panginoon ay makasama rin po namin sila face-to-face Panginoon sa gawain ito. At dalangin po namin na patuloy na protektahan niyo po kami Panginoon sa COVID-19. Kaya po paano patuloy na paralahanan ng bawat isa. Yung pong basic safety protocols Panginoon ay magawa po namin Panginoon. Lord, maraming po salamat at pagkabuti po ninyo at purihin po kayo o Diyos na kilain. So, aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, wala na mga kapatid na announcement. So, kung wala na announcement, bako na po tayo para po sa ating pastoral prayer and benediction. Tayo po tayo lahat. Ama, purihin po kayo o Diyos na kilain. Muli, kami po ay nandito. Papasalamat sa natapos po naming sama-samang gawain, Panginoon, face-to-face at online, Lord God, sa aming pong Sunday worship service, Panginoon. Lord, salamat sapagkat patuloy na kayo ay aming napapanalang sa magitan po nito. Kayo rin po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kalakasan at kayo, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng desire para patuloy po, Lord God, na magawa po namin ito, Panginoon. Biyaya po, Panginoon, ito para sa amin. Sapagkat nais po namin, Panginoon, na kayo ay aming maitaas lagi, maparangalan, Panginoon, mapaluguran sa aming pong buhay. Sapagkat kayo, Panginoon, ang tunay na kasaganan at kaginhawaan ng aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kapayapaan. Salamat po pala sa iyong mensahe na kung saan, Panginoon, ay talagang gumagawa po kayo, Panginoon, para po sa aming pagpapaging banal, para po sa aming sanctification. Positionally, Panginoon, ginawa na po ninyo ito, buhat ng sa iyong grasya, tinanggap na namin bilang aming tagapagligtas. At experientially, Panginoon, practically, Panginoon, ay patuloy na ginagawa niyo po ito habang kami nabubuhay, Panginoon. At pagdating ng araw, makakaasa po kami na ito po, Panginoon, na ultimately, Panginoon, na iyo po gaganatin sa buhay po na iyo pong mga anak ko, Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat sinabihan niyo po kami na kami ay laging magpe-pray patungkol po rito. At gayon din, Panginoon, na kayo ay tapat na tiyak na gaganapin po ninyo, Panginoon, ang iyong pangako para sa amin upang sa ganun, Lord God, ay makasama ka po namin face-to-face, Panginoon, sa iyong kaharian pagdating ng araw. Maraming po salamat, Panginoon. At nawa ay makita nga po ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ang pamumuhay ng merong kabanalan, Panginoon. Di man po kami perfect, Panginoon, pero nawa, patuloy na makita niyo po sa aming Panginoon ang Christian maturity, Panginoon. At ngayon din, Panginoon, makita niyo po sa amin ang aming pong pagiging obedient, Panginoon, sa iyong salita. Di lamang po na ito ay aming pinag-aralan para mag-accumulate kami, Panginoon, ng knowledge sa iyong salita, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay maging karunungan sa bawat isa na kung saan ay nagagamit po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay upang patuloy nga, Lord God, na kayo ay aming makarangalan. Lord, i-bless po ninyo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang aming pong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak po namin. Bless din po ninyo, Panginoon, yung mga kapatid po namin na kasama po namin online, Panginoon, na nag-worship, Panginoon, kasama ng kanilang family. Patuloy nawa, Panginoon, tugunin po ninyo ang kanilang pangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nga, O Diyos, na ang iyong naisin sa buhay po namin ay patuloy po na magawa po namin, Panginoon. At patuloy nga, Lord God, ng aming pangailangan sa anumang aspeto ng aming buhay ay patuloy na laging nandyan, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong grasya. Hindi lamang po, Panginoon, nakikita po namin ito, O Diyos, sa kaluwagan, Panginoon, ng buhay, sa pagkakaroon, Panginoon, ng material, kundi nais po namin, Panginoon, anuman po, Lord God, yung aming kalagayan, ay nandyan po kayo, Panginoon, na lagi po namin kasama, O Diyos. Maraming po salamat. Pagpalain po ninyo, Panginoon, yung pong aming gagawing activity, Panginoon, sa February 14. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na naka-assign po
magpe-prepare po nito, Lord God. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming pagsasaluang yung salita, mag-encourage po sa amin, patungkol po sa yung pag-ibig, Panginoon, sa amin. Kaya nawa ay makita ang pag-ibig na ito sa bawat isa sa amin bilang makakapatid sa pananampalataya. Pagpalain po ninyo, Panginoon, yung pong aming pag-iipon, Panginoon, para po, Lord God, sa aming pong church building, Panginoon, na nawa ay ang kalahati po nito ay mabubungan na rin, Panginoon, at malagyan, Panginoon, ng pader. Pagpalain po ninyo, Lord God, ang bawat isa na aming pong mga kapatid. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide at hihipo rin, Panginoon, sa mga tao na makakatulong po namin, Panginoon, para po sa napakagandang layunin na ito, na sa lugar na ito, Panginoon, ay sama-sama po kami magpupuri at sasamba sa inyo, Panginoon. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangailangan. Pakaingatan niyo po kami at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng protection. Purihin po kayo, Panginoon, pasalamatan. Mga kapatid, taas po natin ang ating pong mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo, sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, na siyang lumikha ng langit at lupa, at sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na nag-ari ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan at patuloy na gumagawa para sa ating pagpapakingbanan. At sa banal na Espiritu na laging nag-i-encourage sa ating sumunod sa salita ng Diyos. Sa Diyos ang kapurihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi na Amen. Okay, so palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. To God be the glory. So, ang ating po munang ay heart shake. Muna yung ating pong gawin. Iwasan po muna natin ang magkamayan. Okay? At panatilihin po natin ang physical distancing. Yan. So, yung pong ating yung discipleship ay na po natin, i-prepare na po natin. God bless po. Bibibili pa ba tayo mga kailangan? Bibili.